nakarinig sa kanyang at nagtanong, saan niya nakuha ang lamaan niya? Anong karunungan itong pinagkaloob sa kanya? Paano siya nakagagawa ng mga kamamalakhan? Hindi ba ito ang karpenterong anak ni Maria at kapatid ni Santiago, si Judas at Simon? Dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, di ba? At siya ayaw nilang ilanlin. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, ang mga propeta ay ginagalang ng lahat limang lamang ng kanyang mga kababayan, mga kamag-anak at mga kasambahay. Hindi siya nakagawa ng anumang kababalaghan doon, maliban sa pagpatong ng kanyang kamay sa ilang may sakit upang pagalingin ng mga ito. Nagtaka siya sapagkat hindi sila sumampalataya. Ang Ebanghelyo ng ating Panginoon Hesus Kristo. Magpuri sa iyo, Panginoong Hesus Kristo. Magsuko mo. Magandang umaga po sa lahat. Kumusta naman po kayo? Mabuti pa rin. Mabuti pa rin. Isang pangyayari sa buhay ni Jesus ang kahit sa mismo hindi siya niya inaasahan. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, nagtaka siya sapagkat hindi sila sumampalataya. Pati yung Panginoon, nagtaka bakit ganito yung mga tao nito. Naligid sa kalaman at sa pahayag ng ating Panginoon, ang sabi ng ating Panginoon, siya yung umuwi sa kanilang sariling bayan. Yun nga ang kanyang expectation ay hindi namin doon sa kanyang sarili sapagkat naniniwala si Jesus na siya'y pakinggan, siya'y paniniwalaan. Ngunit sa kabila ng kanyang expectation doon sa kanyang mga kamag-anak, kapamilya, kababayan, ang italiwas doon sa kanyang inaasahan sapagkat sabi na siya'y pakinggan at paniwalaan, sila hindi nang palataya sa kanya. Bagkus ay kini-question yung kanyang kakayanan. Ang sabi pa di ba yung mga karpentero, anak ni Maria, dito yung kanyang mga kapatid. Kaya ganoon na lang ang pagpapahayag ng ating Panginoon. Na ang lahat ng propeta ay ginagalang sa ibang bayan, maliban na lamang ng kanyang mga kababayan, mga kamag-anak at kasambahay. Kababayan, kamag-anak at kasambahay. Sa ganitong buhay, marami sa naman yung nangyayari sa pananalang ng tingin sa panahon natin ngayon. Sapagkat yung buhay ngayon ay sobrang napakataas ang kompetensya ng lipunan. Lipunan ginagalawan natin ngayon dahil man hindi natin aminin, pero ito yung totoong nangyayari. Ang buhay ngayon ay parang kompetensya na. Lalo tigit sa social media. Dahil ngayon ay paramihan ng live, paramihan ng pumuso, mga pang-reaction. Napapansin ninyo kapag ang Kristiyano ay natutuwa kami kapag ang inyong mga pinost ng mga picture or video ay ang daming nag-like, ang daming nag-puso, ang daming nag-react, parang nakakatuwa. Pero pag mga 10 lang, 20, parang nakakalungkot naman. Kaya ngayon, umuso yung filter na kahit na tinitip kahit pag yung picture ay naputi-puti. Tapos na sinis-kinis. Tapos lalo na nung yung nagabigay na yung Facebook ng stars at saka yung bayan.
Kapag nag-viral yung kapag nag-viral yung mga post mo doon, yung reels, di ba, yung reels? Pag maraming nag-share, maraming nag-puso, nag-like, pag video nag-trending ay nagabigay ng ng certain amount doon sa uploader. Kaya, maraming nagsasabi na, paki-like naman, paki-share naman ng mga videos, paki-ano naman. Isang pagpapatunay na talagang napapataas yung competition sa lipunan natin ginagalawan ngayon at dahil dito sa social media. Kung naging kompetensya ang buhay, sino pa yung unang reactor natin palagi? Siguro may Facebook. May Facebook pa. Sapagkat sa ngayon ay hindi na natin maitatago yung kapangyarihan ng social media. Kaya nga nagkakaroon ng competition. Pero sa ganitong bagay din, doon din nagkakaroon ng hindi magandang ugnayan. Sapagkat sa social media at sa maraming bagay, nagkakaroon ng connection yung bawat isa. Kaya hindi rin maiwasan yung nilahan pababa. Kadalasan nagkakaroon ng inggitan at sama ng loob dahil sa mga post. Kasi yung isa, mag-post pang refrigerator. Tapos may sumama ng video. Kasi bakit yung mag-post ng refrigerator? At ako'y di kanya. Gusto na rin may post. Ano po? Ngunit sa ganitong bagay, ang tao ay nakapokus na doon sa pagpapa-impress doon sa social media at sa maraming bagay pa. Kaya ngayon ay kadalasan nakakalimutan na yung tinatawag natin ang pagiging pamilya. Kaya sa pagiging pamilya, nandoon na rin yung competition. Kaya nga kung mapapansin natin sa lipunan ginagalawan natin ngayon, ang competition ay hindi lang sa panglabas, kundi mismo sa loob na rin ng pamilya. Minsan yung mga kamag-anak, nagkakaingitan. Kaya minsan, sa halip na magtulungan, ay nagpapaunahan. Sino unang yumaman, sino yung unang sumikat, sino yung unang umangat. Kaya sa halip na magsuportahan at magtulungan, ay nandoon na yung nilang pababa at siraan. Kaya kadalasan, yung unang siraan ay hindi na nangyayari doon sa ibang tao, kundi mismo sa sarili ng pamilya. Kaya nakakalungkot na yung panahon ngayon dahil mismo sa sarili mong pamilya ang hindi na kumikilala sa iyo. Na minsan ay nagpapasikat pa doon sa ibang tao pero sa kanyang sariling pamilya ay sinisiraan at hinihila niya pababa. Amen? Amen. Kaya mapapansin ninyo, lalong-lalo na naku, next year, may mag-aaway na naman, nag-election na naman. Kaya hindi kayo kakapit. Sarili ng pamilya sa palitan, malaking bigayan din. Hindi nito hindi naman ilang buwan bilis, lumipas ang panahon. Kaya nga pati si Kristo nagtaka, bakit yung aking mga kababayan ay ayaw ng paniwalaan? Isang bagay pa ang ipinakita sa atin ni Kristo. Minsan, ang pagsuporta at paggalang at respeto ay ibinabase ng tao doon sa kanyang minsan ay yung katayuan sa buhay, hindi lang minsan, madalas talaga. Madalas katayuan sa buhay at higit sa lahat yung educational attainment ng isang tao. Amen. Nirerespeto ang tao kapag una-una may pera. Nirerespeto yung tao kapag mayroon siyang mataas na pinag-aralan sa lipunan. Hindi kilala, dinadalang. Hindi tinitingnan ngayon ng tao kung ano ba yung kalagayan mo sa buhay. Kung saan tinitingnan, ano ba yung natapos mo, ano ba yung papel na mayroon ka sa iyong pagkakataon, at higit sa lahat yung kwarta. Kaya nga, ito din yung nangyayari ngayon. Kapag
Wala kang kwarta, minsan hindi ka pinapansin ng kamag-anak mo. May nangyayari bang minsan simpleng mamamayan ka lang. Minsan hindi ka nga kilala. Kaya ganito yung nangyayari kay Kristo, tinatanong, sino ba yung karpintero naman ng anak mo? Saan ba nagkuha ng karunungan yan? Nandito lang naman yan. Sa halip na paniwalaan at pakinggan si Kristo sa kanyang mga pangaral, ay hindi yun ang nakikita ng kanyang mga kamag-anak, yung kanyang mga kababayan. Kundi ang nakikita yung kanyang estado ng buhay. Kaya nga pati si Kristo nagulat, bakit sila ganun? Bakit ayaw manampalataya? Dahil ang kanyang pinapahayag ay ang kabutihan ng Diyos para sa kanila. Pero ang nakikita ng tao ay hindi yung sinasabi ni Kristo, kundi ang kanilang nakikita ay yung katayuan niya sa buhay. Kaya mga kapatid, ang paalala sa atin ngayon ng Diyos, tingnan natin ang puso ng isang tao, hindi yung kanyang katayuan ng buhay. Irespeto at igalang ang isang tao ayon sa dignidad at karangalang ibinigay ng Diyos sa sangkatauhan. Hindi kung ano yung kanyang pinag-aralan, hindi kung ano yung naabot niya sa buhay. Kundi tingnan dapat natin ang puso sapagkat doon ipinunla ng Diyos ang kanyang pag-ibig at ang bawat isa ay dapat itrato at respetuhin at pakinggan ayon sa kalooban at laman ng puso. Amen. Amen. Minsan kasi ang tingin natin sa iba, sobrang pag may pira, sobrang kagalang-galang at hindi naman. Yung bagang parang pag pumunta sa atin yung isang tao, kahit hindi naman kagandahan yung bibig, basta mayaman, parang si ganun, ganun. Tapos yung dapat bigyan ng respeto ay yung mapaliwala. Kaya paalala sa atin mga kapatid ng ating Panginoon si Kristo. Lalo higit na sa pamilya. Huwag natin ipapalit sa anumang bagay ang relasyon ng bawat pamilya. Ito rin ang isang pamilya may pagmamahal. Sapagkat ito ang lubos na inaasahan natin ng Panginoon sa atin. Na anuman ang katayuan ng buhay ng isang tao, dapat pantay-pantay ang pagrespeto at paggalang, lalo higit sa loob ng isang pamilya. Hindi dapat ibabase ang pagtingin sa isang tao ayon sa kanyang naabot, kundi sa kanyang pagkatao, lalo higit sa lahat bahagi ito ng buhay mo. Lalo higit kung ito yung iyong kapamilya. Huwag ipagpalit ang respeto at paggalang at higit sa lahat ng pagmamahal sa anumang material na bagay. At higit sa lahat mga kapatid, kapag inyong kapamilya, ito rin inyong kapamilya. Kapag inyong kadugo, ito rin inyong kadugo. Minsan kasi kapamilya, ito rin ang ibang tao. Amen. Amen. Kung kapatid mo, ito rin mong kapatid mo. Kung pinsan, ito rin mong pinsan mo. Kung kamag-anak mo, ito rin mong kamag-anak. Kasi yun ang inaasahan sa atin ng Diyos. Kasi masakit isipin na mas itinuturing mo kamag-anak yung ibang tao kaya sa sarili ka dugo. Mas itinuturing na parang anak ang isang tao na hindi naman kaamo-amo. Sinisiraan yung kamag-anak doon sa ibang tao na hindi naman kaano-ano. Amen. Kaya nabis yung pagkataka ni Kristo na siya yung kababayan, siya yung kamag-anak. Bakit parang ibang tao ang turing sa kanya? Dahil ba sa kanyang katayuan sa buhay? At dahil hindi lang ba ang nakikita ng tao? Kaya mga kapatid, huwag sana tayong magulagan sa mga kasikatan at sa mga material na bagay sa mundo ito. Na para ba ang ating pagmamahal ay dumadaloy na lang sa material na bagay, sa kapangyarihang makamundo at higit sa lahat, sa pira. Na para bang dumadaloy ang ating mundo at
at nagkakaroon tayo ng koneksyon sa isang tao dahil lamang sa mga material na bagay. Huwag sana ganun mga kapatid. Mas dapat pag-ibabawal natin yung pagmamahal sa isa't isa, lalo tigit sa ating mga kamag-anak, katugo at kapamilya. Sapagkat ang kapamilya at ang pamilyang nag-iisa, nagkakaisa at nagtutulungan ay siguradong tagumpay ang araw. Ang inaasahan sa atin ng Diyos, isang pamilya, nagkakaisa, nagmamahalan at nagtutulungan. Hindi yung isang pamilya magkatubo, watak-watak, nag-aaway, nagsisiraan, chismisan doon, chismisan dito. Kapatid, i-chismis doon sa ibang tao, balikan, ganun din. Kaya, mga kapatid, patuloy natin pagsikapan na masigit natin maunawaan ang pinakamahalagang bagay sa mundo ito. Ang pamilya ay daluyan ng pag-ibig. Ang pamilya ay daluyan ng pagkakaisa. Ang pamilya ay daluyan ng pananampalataya at yun ang inaasahan sa atin ng Diyos. Sa pangalan ng Ama ng Espiritu Santo. Amen. Tayo lahat, sumasampalataya tayo sa isang Diyos sa mga makapangyarihan. Lumikha ng langit at lupa, at ang lahat ng nagigitag ay nakikita. Sumasampalataya tayo. Noong Jesucristo, bugtong anak ng Diyos, nagmula sa Ama at nagmula sa mulang panahon. Diyos buhat sa Diyos, Iwanan buhat sa Iwanan. Diyos na totoo, buhat sa Diyos na totoo. Inianak, hindi pinakakasal sa Diyos ang Ama. Sa pamamagitan niya ay nalikhaan lahat. Para sa ating mga tao sa ating kaligtasan, ay nanalo siya buhat sa langit. Sa pamamagitan ng pangyarihan ng Espiritu Santo, ay pinanganak siya ng dere-dere tao. Ipinako sa krus ng alang sa ating mga panahon ni Poncio Pilato. Nagpakasaking namatay at pinipino. At muling nabuhay sa ikalawang araw sa katuparan ng mga kasulatan. Umakyat siya sa langit at naroon sa kanan ng Ama. At muling darating ang kaluluwain upang bumahan ng mga buhay at mga patay. At ang karya niya ay walang hanggan. Sumasampalataya tayo sa Espiritu Santo, ang Panginoon na tagapagbigay ng buhay, na nalubuhat sa Ama. Sinasambal siya at niwalhatin kasama ng mga anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Manalig tayo sa Iglesia Isa, banal at katolikal apostolika. Naniniwala tayo sa isang pamilya sa ipagkakataon ng kasalanan. At hinihintay natin ang muling pagkabuhay ng mga namatay at ang buhay walang hanggan. Amen. Magsinuhod po ang lahat para sa panalangin ng tayo. Malinaw na palatandaan ng pagmamahal ng Diyos sa kanyang bayan, ang mga propeta. Kailangan natin sila ngayon tulad noong una. Ipanalangin natin ang lahat ng pinatawag sa ganitong uri ng paglilingkod sa ating panahon. Ang ating pong itutugon, Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Ulitin po natin. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Naway ang simbahan ng Kristiyano, ang Iglesia Filipina Independence ay maging tapat, maging walang kamot o pag-aalinlangan sa kanyang tungkulin bilang propeta sa daigdig. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Nawa ang mensahe ng mga propeta noong araw ay mailangkop sa aming kalagayan ngayon at mapagbungan ng pagbabalik-loob at kabutihan. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Nawa lumabang tunay na propesya sa simbahan at kilalanin ang kanyang mga pinuno at mga mananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Nawa ang mga naghirang sa paglilingkod bilang propeta ngayon ay di mangasal sa hamon sa kanilang misyon o sa banta ng pagtatakwil. Manalangin tayo.
Nawa ang mga nahirap sa paglilingkod bilang propeta ay mamuhay ng alinsunod sa mensaheng kanilang ipinangangaral. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa katauhan ay pagkaloob ng iyong makalangit na biyaya, lalo-lalo na sa mga magdiriwang at nagdiriwang ng kanilang kaarawan na sina Jimboy Kimura, Pasensya Medina, Ana Joy Labosca, Manny Medina Jr., Saijan Sales, Edgar Pag-ong, Robert Rianzares, Dantini Rianzares, at John Reynard Canalo. Ganon din sa mga pamilyang pagdiriwang pananalisa sa libong ito, ang First Sunday Mass sponsors, at sa kongregasyon ito, manalangin tayo. Panginoon, hindi mo aming panalangin. Isinasamo namin, Panginoon, sa iyong kagandahang loob, na bigyang lakas at tulungan ang lahat ng nasa ligali, kalungkutan, pangangailangan, may sakit o kapansanan, lalong-lalo na si Maylene Villavicencio, Erison Fidelino, Rudy Saludes, manalangin tayo. Panginoon, hindi mo aming panalangin. Inaalaala namin sa iyong dapat ang iyong halingkod, lalong-lalo na si Felix Manalo Sr., Josefina Manalo, Isidora Ricanya, Francisco Ricanya, Florentino Medina Jr., Gilbert Medina, Joey Medina Sr., Pamela Sevilla at Belen Rico, na sa mga bilang buhay ay sumasampalataya kay Kristo. Isinasamo namin igawan mo sa kanila ang patuloy na pagyabong sa pag-ibig at paglilingkod sa iyo. Manalangin tayo. Panginoon, hindi mo aming panalangin. Naway lahat ng tumatanggap ng sakramento ng pagpapanig ng langis, kasama ng kanilang mga mahal sa buhay, ay makapagkamit ng kapangyarihan ng Panginoon at maging tanda ng masilanang habag at pag-asa para sa lahat. Manalangin tayo. Panginoon, hindi mo aming panalangin. Sa katahimikan, idalangin natin ang ating mga pansariling kaibigan. Manalangin tayo. Panginoon, hindi mo aming panalangin. Panginoong Diyos, padalhan mo kami ng marami at dapat ng mga propeta para malinaw namin makilala ang iyong kalooban at tubsin itong tapat sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsitayo po ang